Vid San Juan. Siya po ang convener ng grupong Tama Na. At alamin po natin yung ginagawa pong preparasyon para sa Trillion Peso March sa November 30. Round 2 ito. Oo. Good morning po sa inyo, Professor San Juan. Magandang hapon, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa DCXL. At nais ko lang pong iwasan na kami po ay yung sa Ilusang Bayan kontra Coracoc sa Baha sa Luneta 2.0. Opo. Protestang Bayan kontra Coracoc. Opo, Kasi ayan. yung sa Trillion Peso March po ay sa EDSA naman kasabay. Alas Opo. 9 rin po pareho. Opo, pero parang same ng advocacy, magkaiba lamang po ng mga organizers. Tama po, sir? Opo, at magkaiba ng venue. Opo, Kakaisa ayan. naman sa panawagan na panagutin ng lahat ng sangkot. Yun. Sa korupsyon. Opo, salamat po sa pagtutuwid, sir. Opo. Sir, kamusta po ang ginagawa nating paghahanda dito nga po sa round 2 ng mga pagkilos, kaugnay nga po ng paglaban po natin sa katiwalian. Ilan po ba yung inaasahan nating dadalo dito po sa nasabing aktibidad? Kahapon po ay nakapagkaroon kami ng coordination meeting sa MMDA at ganun din sa Manila City Government. So all set na tayo para sa November 30. Inaasahan na alas 9 ang simula ng programa sa Luneta sa November 30. Bago mag alas 9, maaga-maaga, mag-a-assembly na sa iba't ibang assembly points malapit sa Luneta ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa. Sa Liwasang Bonifacio, ang mga manggagawa doon manggagaling kasi traditionally talagang November 30, sila ay nagpo-programa rin sa Liwasang Bonifacio. Mga bandang alas 8 sila magmamarcha mula Liwasang Bonifacio papuntang Luneta. Then may mga estudyante naman, mga teachers mula sa Taft Avenue, mula sa mga universidad sa kahabaan ng Taft Avenue. Ang tipunan nila ay sa UP PGH area, UP Manila PGH area. So mga bandang 7:30 nagmamarcha na rin sila papunta ng Luneta. Tapos may iba pang assembly points na sa malapit lang rin sa Luneta. At inaasahan alas 9 nandoon na lahat kasi magsisimula na yung programa ng alas 9 kagaya ng September 21. Meron ding mga magbibisikleta, may tatakbo from Quezon City, from gawing Pasay, from gawing Makati, tatakbo, lalakad, magmamarcha papuntang Luneta. No? So kagaya rin nung nakaraan, may nagbisikleta, meron ding nag-jogging papunta sa Luneta. Ang inaasahan natin, basta alas 9, simula ng programa. So hopefully matatapos ito ng 12:30, pinakasagad na siguro alauna sa programa kasi marami pong mga magpe-perform. Siyempre marami ring magsasalita mula sa iba't ibang grupo para ipanawagan ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot, yung pagpapatuloy ng mas malalim at malawak na investigasyon sa mga kaso ng katiwalian, lalo pa na ang presidente ay kasama na sa inaakusahan ng mga nagsasabing whistleblower o mga nagsasabing sila ay sangkot din sa katiwalian. Diba? Si Representative Saldico, sabi niya, ang presidente ay sangkot. So seryosong aligasyon yon. Sa tingin natin, dapat malaliman at malawakang imbestigahan yan para makita natin sino talaga ang mastermind. Opo. Hindi po ba sapat po yung ginagawa pong investigasyon ng ICI dito po sa mga flood control scandals? At ano po yung sa palagay po ninyo na dapat pa ho nilang pabilisin? Sa tingin natin, kahit papano ay may ginagawa naman nga sila. No? May mga maaaresto na nga. Pero ang punto natin kasi ay parang mga maliliit na tao o figura, mga middle level na bureaucrats lamang yung naaaresto. Ang pinakamataas na opisyal na may warrant of arrest ay si Saldico, nasa ibang bansa pa. May pagkakataon doon ng gobyerno na ipa-hold departure order siya pero hindi nila agad ginawa. Kaya kumbaga nakatakbo na sa ibang bansa si Representative Saldico at wala namang guarantee na makukuha pa nila ulit yan. Pero yun nga sa sinasabi mismo ni Saldico, multi-billion pesos itong scam na to. At napakaraming kongresista, pati presidente pinangalanan niya na sangkot, dating Speaker of the House, sangkot daw, at pati ang mga senador. Tapos mga undersecretary, pati ang
dating Executive Secretary, Budget Secretary, sangkot din daw, sabi ni Representative Saldico. So sa atin, para makita natin na talagang seryoso ang ICI sa investigasyon na to, dapat investigahan yan lahat. Dapat walang limitasyon sa sino yung ipapatawag, sino yung hihinga ng paliwanag at sino yung imbestigahan. Opo. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita na iniimbestigahan nila ang presidente o yung mga cabinet secretary na inakasahan ni Saldico. Kasi seryosong aligasyon yun eh. Maaring hearsay pero ang daming detalye niyang binanggit. Opo. Sobrang detalyado ng mga sinasabi niya. Mukhang may bahid ng katotohanan. At para malaman natin sino talagang mastermind, kailangan imbestigahan ng ICI at bilisan nila. Opo. At yun nga, dapat mas malalaking tao pa yung makuha. Kasi di ba iba-ibang rehiyon yan eh. Yes. Iba-ibang rehiyon, buong bansa yan. So parang napaka-imposible naman na hindi alam to ng mga nakakataas. More than 50 billion to 100 billion pesos ang sinasabi na kickback ng mga politiko dito. So kaya sa tingin natin, maliliit pa lang yung naisda ang nadadali ng ICI sa ngayon. Hindi pa yung mga mastermind. So para po sa inyo, Dr. David, kapani-paniwala, credible po itong si Zaldico kahit na yung kanyang mga sinabi po, pagbubunyag sa Facebook ay hindi po pinanumpaan. Sa tingin ko, ngayon ay too early to tell kung credible o hindi ang kanyang mga sinasabi. Yes, ideally, maganda kung uuwi siya para panumpaan niya to at nang talagang panindigan niya. Pero yun nga, hindi siya umuwi rito kasi ang sinasabi niya, pinagbabantaan ng kanyang buhay. So karapatan niya yun, pero yun nga, dahil may warrant of arrest siya, so kailangang harapin niya yun. Pero ano't ano man, ang dapat na ginagawa nga ng ICI, subukan na i-vet, subukan na suriin yung mga sinabi niya. Alin yun sa mga sinabi niya ang pwedeng i-verify kung tama o mali. Kung totoo o hindi, di ba? Halimbawa, nagbanggit siya ng mga detalye ng pagpunta niya sa Forbes Park para mag-deliver ng pera Maleta. sa ganito at ganyang araw. So may mga ano yan eh, may mga CCTV. Pag nakita na, oo nga, nagpunta nga siya nung araw na yun, tapos sa ganitong bahay nga siya nagpunta, baka nga dapat titingnan natin kung talagang yung politiko na pinuntahan niya sa araw na yun sangkot, mas malalim nating tingnan. So maraming pwedeng gawin. Tapos binanggit niya yung mga tao. Ang ICI, ang pwede niyang gawin ngayon, ipatawag lahat yan, hingan ng paliwanag. Diba? Wala pa namang kasos. Sila mismo nagsasabi na ang magkakaso ombudsman, ang ICI, magpapatawag lang, paghingi ng paliwanag. Tapos silang magsusuri kung kailangan nila ng karagdagan dokumento, anuman. So yun ang pwedeng gawin ng ICI, diba? Lahat ng nabanggit ni Saldico, closely investigahan mo. At ipatawag mo, pagpaliwanagin mo doon sa mga akusasyon. Kung nasaan sila nung araw na sinasabing nag-deliver ng pera, and then yung cabinet officials na nag-resign, di ba? Ang question mark kasi doon, sabi nila hindi credible sa Saldico. Bakit nag-resign yung mga opisyal na tinuturo niya? Di ba? Kasi kung hindi pala credible si Saldico, 100% na hindi credible, nag-iimbento lang, di dapat matapang yung mga cabinet officials, hindi sila magre-resign. As a matter of fact, may mga nabanggit na pangalan na hindi nag-resign. Ibig sabihin, kung alam mo na wala kang ginagawa, ba't ka magre-resign? At kung ikaw naman ang Malacanang ay iniisip mo rin na walang kinalaman sa nangyari ang mga cabinet officials mo, hindi mo rin sila ipe-pressure mag-resign. So iyan yung sa side ng ICI. Sa side naman ng presidente at ng vice president at ng iba nating opisyal, ang pwede nilang gawin dalawa I-release nila ng buo yung kanilang statement of assets, liabilities, and net worth. Of course, i-blur yung mga personal details. Plus, pumirma sila ng bank secrecy waiver. Diba? Opo. Para, kumbaga, ilabas nila yung kanilang mga yaman. Yes, malaman natin. Kasi sinasabi ni Saldico, bilyones ang nakuha nilang pera. Tingnan natin, magkakaalaman niya sa bank account. Although hindi naman lahat doon maitatago, di ba? Minsan sa assets ng kamag-anak. Pero at least, doon pa lang, kung may makita tayong malaking deposit na hindi dapat na nandoon dahil ang sweldo nila ay ganito lang at imposible magkaroon sila ng ganong kalaking deposit,
pwedeng lalong mas investigahan pa yung mga politiko na yun. Yun yung hinihingi natin sa kanila. Magkaroon na sila ng transparency para kung talagang hindi totoo yung sinasabi ni Saldico, di pabulaanan nila. Tapos ganun din naman sa ICI, di ba? Investigahan nila closely yung mga akusasyon, itrato nila bilang seryosong bagay, di ba? Patawag yung mga nababanggit na pangalan. Opo. Sir, gaano po kayo katiwala sa ating ombudsman? Lalo ng role po ng ombudsman maghabla, no? Mga kaso ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Sa tingin niyo po ba may mangyayari o may mapapanagot dito po sa haba-habang proseso na investigasyon hinggil po dito sa ating flood control anomaly? To be fair with Ombudsman Remulla, pinakita naman niya to a certain extent na medyo mas mabilis na siyang kumilos kaysa doon sa naunang ombudsman Dati. bago siya. No? Kagaya nung sa SALN, meron ng development, medyo binawasan niya requirements sa paghingi ng SALN. Kaya lang sa tingin natin, alam niyo, ang problema lang rin, paano nga kasi kung yung mismong nag-appoint sa kanya ay apparently ay sangkot or may kinalaman din sa nangyayari. Let us remember na ang presidente at si Vice President Sara Duterte ay parehong tumanggap ng campaign donations mula sa mga contractor. Sa case ni President Marcos, yung isa sa mga donors niya ay contractor na konektado sa isang korporasyon na may flood control project sa Cebu. Yung recently ay na-expose, di ba? Opo. So, sa tingin natin ay dapat iniimbestigahan na rin yan ng ombudsman kahit papano. Pero yun nga, ay sa kultura kasi ng Pilipino, alam mo naman, yung sistema ng utang na loob. Diba? Utang na loob. Yung nag-appoint Hindi sa'yo, nababayaran yun. parang hindi natin alam kung talagang iimbestigahan niya, pati yung nag-appoint sa kanya. Pero yun nga ang hamon natin. Diba? Kay Ombudsman Remulla, we are giving them the benefit of the doubt. Siya at ang ICI, syempre, sa batas naman, mga independent bodies yan Opo. So, gawin nila ang tungkulin nila, di ba? Imbestigahan nila kahit yung boss nila, kahit itong nag-appoint sa kanila, imbestigahan nila. Kasi tungkulin nila yan sa taong bayan dahil tayo rin naman ang nagbabayad ng buwis. At pag nagampanan nila yung tungkulin nila na yan, malaking pagpapasalamat natin at sa tingin natin, maaring dumating ang punto na mapapakulong talaga yung mastermind, di ba? Basta imbestigahan lahat ang dapat imbestigahan sa ngayon pa lang. Opo. Dr. San Juan, dun po sa mga nais na magtungo po sa Baha sa Luneta 2.0 para po sumama dun po sa Kilusang Bayan kontra Kurakot, ano ho yung dapat nilang dalhin o kulay na dapat isuot? Ganun po, meron bang parang massing up point muna? Ang mangyari po niyan, maganda magdala sila ng tubig, pagkain, pamalit na damit kasi baka mainit sa araw na yan, payong din kung gusto nila na may panangga sila sa init, no? Tapos bukod dyan, hanggat maaari, mas maganda kung marami silang kasama para mas masaya, no? Ang mga assembly points ay kung sila may kinabibilangang grupo, yun ang mga may assembly points. Opo. Pero yung mga wala kinabibilangang grupo, welcome na welcome. Kagaya nung nakaraang September 21, mag-commute po kayo, maglakad kayo, magmarcha kayo, maglakad kayo papuntang Luneta, welcome na welcome po kayo. Basta alas 9 magsisimula ng programa. Bukas na bukas yan. Hanggat may espasyo sa Luneta, hanggang alas 12, hanggang alauna, pinakasagad. Yun ho ang tapos ng programa. In between 9 a.m. to 1 p.m., pwede ho kayong dumating doon kasama ang lahat ng inyong nais na isama. Siyempre magdala rin po tayo ng ating mga plastic bags para sa basurahan kasi kailangan po clean as you go, no? Pagkatapos gamitin ng mga pinagkainan, etc., iyon po ay ilalagay rin natin sa tamang basurahan. Mas maganda kung may dala tayo para makatulong sa paglilinis. Bagamat may mga naka-assign din tayo na doon ang focus sila sa araw na yan, no? So yun ang panawagan natin at kailangan natin palakasin pa ang ating pangangalampag. At pang long term ho yung tinatanaw natin, hindi lang yung pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa flood control, kundi pati sa iba pang mga issue ng korupsyon. Para yung budget na dating napupunta sa korupsyon, mapunta na sa public services, kagaya ng edukasyon, kalusugan at iba pa. Siyempre, pang long term, ang gusto natin, mawakasan na ang paghahari ng mga corrupt na dinastiya. So yun ang isa sa long term reform na tinatanaw natin. No? Yung maipagbawal ang mga dynasties,
para matiyak na mas may chance na yung mga matitinong kandidato. No? So marami pa tayong magagawa para mabago ang Pilipinas at maganda na itong nasisimula natin kasi nape-pressure ang gobyerno. Kaya uma-action din sila kahit paano. Diba? Opo. With that, Dr. David, maraming salamat. Kaisa niyo po kami sa adhikain na Thank you po, mapanagot ang lahat ng mga kurakot. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at magandang umaga po. Si Dr. David San Juan po ang convener ng Tama Na at isa po sa mga punong abala dyan po sa Baha sa Luneta 2.0 sa 2.0. Sunday. Sunday na, no? November 30 is November Bonifacio 30. Day.